gobyerno ang nag-submit yan sa tribunal. Nung i-submit niyan, kasama po si Justice Carpio, katulong si Attorney Batong Bakal. Silang dalawang may pakanan nito? Sila, alam nila yan. Kasama sila? Kasama sila sa team eh. Bakit hindi nila alam? Ngayon, bakit po ako ang sinisisi nila na traidor, samantalang sa mapa na yan, sila mismo ang hindi nagsama sa Calayan Island Group. Ayan po, malinaw yun. Kasi kung akong gagawa ng mapa, isasama ko po yun. Ano ang sabihin nun? Ginawa mo na ito eh. Niloloko mo ba kami? Ito yung ginawa, tapos papalitan mo. Yun ang sinasabi ko. Ibig sabihin sa inyo, ginawa nilang mapa ni na Carpio at ni Batong Bakal. Hindi ko sinasabing silang gumawa. Ibig sabihin, yung Kasama sila nung isubmit nila ito. And- Pinag-uusapan lang natin flood control. Puro tubig ang pinag-uusapan dito. Ngayon, Opo. isasangkot nyo na naman ng West Philippine Sea. Gusto nyo mag-drawing, hindi nyo alam kung saan kayo magsisimula at saan kayo hahangga. Tapos sasabihin nyo, ako may pakanan nito. Kayo po eh. Kayo po nagsimula ng mapa. Inalis po ninyo ang KIG. Tapos maghahanap po kayo ng kontrabida sa akin. Hindi po ako papayag dyan. Yung kagagawan pala nila, ibinenta. Sa akin nila ibinibintang. Sa akin ibinibintang. Mapasama nila ako, magiging bida sila, pero dinaya nila ang taong bayan. Oo nga. Dinaya nila. Ito'y deliberate na pandadaya. Ngayon ang viral na pinag-uusapan, yung mapa ng West Philippine Sea, dahil si retired Justice Antonio Carpio, sa isang statement, sinabi niya, there's no need to announce coordinate of outer limits of EEC. Na sinagot naman nung maraming mga eksperto, ang sabi niya, mali ka dyan. Dahil dapat alam mo ang boundary, yung limit. Kung hindi, lalagpas ka nga dun sa mga neighbor natin na meron ding teritoryo. So magkakagulo kung susundin natin itong gusto mangyari ni Justice Carpio. Tama. Kaya nga, pinipilit kong linawin yon. Opo. Ayaw kong mailigaw, ayaw kong mapaglalalangan o madaya ang ating mga kababayan. Hindi ba maganda kung linawin natin kung hanggang saan ang hangganan? Kasi marami nagsasabi, atin ito, West Philippine Sea. Hindi mo ba nakita? May mga digital billboard dyan sa EDSA? Marami, Isa sa amin, sa Senado, ang naglagay. Sabi niya, West Philippine Sea, atin ito. Napakamahal ng mga digital advertisements na yun, Nelson. Kaya, sa pagtatanong ko na yun, bakit mo ako babansagan na traidor? Meron ba ako sinasabing ka-traidor-traidor doon? Hindi naman sinabing sa China ang West Philippines. Wala naman ako sinasabi. Sinasabi ko lang, linawin natin. Kasi, tingnan mo Nelson, kung tayo-tayo lang, alam ba, nandito tayo sa studio. Atin ito. Ay, alam naman natin lahat ito. Kasi may mga... Sino bang kukontra dito? Wala kukontra. Okay. Ngunit kapag ang pinag-uusapan, ito karagatan, dagat. na disputed pa ng napakaraming bansa, paano tayo haharap sa International Tribunal pagdating ng araw? Amin ito. Yun ang sasabihin na natin eh. Kasangkot na sila eh. Hindi, amin ito. Patunayan nyo, sabi nila. At saka, Sen, ito mahirap talaga. Dito sabi mo, sa studio, atin ito, kita mo kasi yung boundary. Tayo, alam natin. Tayo kasi domestic. Tayo. Ngayon, pagdating sa labas, Pagdating sa dagat, lalo na. sa dagat, karap na natin ang maraming mga nag-aagin. Hindi lang naman tayo ang claimants eh. Marami tayong claimants. Vietnam, China, Malaysia, Taiwan. Di ba? Okay. Kaya ako tinatanong hanggang saan. Ngayon, para tayo ay magkaroon na ng ganap na pagkaunawa, Ayan na. kinuha ko na mismo yung Volume 2. Ito yung annex ng ating Philippine Memorial. Ito yung petisyon na isinabmit natin sa tribunal noong 2022. May kinalaman nung makuha sa atin yung Baho de Masinloc. Ang Volume 2 ay tinawag na Atlas of Relevant Features. Doon ay nakadrawing ang... sige, ipakita natin yung... pwede natin ipakita yung isang slide direct. Ayan, yan po yung ating yan po yung Volume 2 ng memorial. Makikita po ninyo diyan na yan ay kaso ng gobyernong Pilipino at ang China, yung arbitration. So tayo ang nag-submit nito. Sa bandang kanan yan, makikita mo pa yung may bandang kanan yan direct. Makikita natin yung contents. Ayan ang contents niya. Diyan nakalagay, gusto ko lang ipakita, ganyang kalawak yung Volume 2. Dami, Yan ang Volume 2. Ngayon, ipakita natin yung susunod na
Larawan. Ayan, Larawan, oo. picture, ayan. So, West Philippine Sea. Yang puti, tingnan ninyong mabuti. Yang puti, nilagyan nila ng markang West Philippine Sea. Okay. Makikita ninyo sa bandang asul, yan po yung tinatawag na high seas. Ang high seas ay bahagi ng karagatan na wala pong may-ari. Ito rin yung international water kung tawagin. Oh, yan ang international waters na kung tawagin ay high High seas. seas, ah. Makikita nyo, merong pula na tinuturo yung Tito Island. Tito Island. Ang Tito Island is Pag-asa. sa Pag-asa atin. Island, okay. Occupied natin yan. Opo. Sa ngayon, sa distansyang sinukat mismo ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno, 227 nautical miles away from the baseline, sa ating archipelagic baseline. Itong Oo, Pag-asa. kaya nga lagpas sa ating 200 nautical miles EEZ. Oo. So, nasa labas po siya. Nasa labas, pati Okay. yung parola na kung tawagin ay Northeast K, 240 naman yon. Aha. Nautical miles away from the baseline. Aha. Yung kota, kung tawagin ay Lawita, 207 naman. Yung Panata, ito yung Lankiam K, 203. So makikita mo, Lagpas lahat. lagpas lahat, pero gusto kong malaman nyo, hindi po akong gumawa niyan. Itong Ang mapa gobyerno ito. ang gumawa. Sila pong sumukat dyan, yan po yung distansya. Ang gusto ko lang mapansin po ninyo, bakit, nawala yung mapa. Bakit po hindi nila sinama yung mga features na occupied natin? Yung KIG. Yung KIG. Kasi po may mga features dyan na tayo po yung nag-o-occupy. Aha. Okay? Tayo nag-occupy. Malinaw na malinaw po na hindi nila sinali. Okay. Eh bakit na... Ako po bang gumawa niyan? Hindi po. Oo. Ang ating gobyerno ang nag-submit yan sa tribunal. Nung i-submit niyan, kasama po si Justice Carpio, katulong si Attorney Batong Bakal. Silang dalawang may pakanan nito? Sila, alam nila Kasama sila? Kasama sila sa team eh. Bakit hindi nila alam? Ngayon, bakit po ako ang sinisisi nila Oo. na traidor, samantalang sa mapa na yan, sila mismo ang hindi nagsama sa Calayan Island Group. Ayan po, malinaw yun. Kasi kung akong gagawa ng mapa, isasama ko po yun. Hindi, sabi nyo nga, labas nga sa EEC. Paano mo isasama? Ay ba, ako nang gagawa ko. Kaya nga ilalaban ko nga eh. Idinodrawing ko nga yung... Dahil inilalaban mo nga yung teritoryo. Kaya nga sasabihin ko siguro, kung Ayun. magkakatapos-tapos kami, itong isang puti na to kako, Opo. West Philippine Sea 1. Okay. Eh, yun namang isang, Nasa loob. yun namang medyo kako ganito, lalagyan ko ng ano West Philippine Sea 2. Ayun. Para sa ganun masakop ko. Kakatulungin ko yung Namria. Tulungan mo ako dito, ilaban natin. Sino po ang unang nag-alis sa Calayan Island Group sa mapa ng West Philippine Sea? Sila po. Tapos Pagkat- ipipilit nila dapat kasama. Sino po ang traidor? Oo nga, ano. Yan po yung gawa nila eh. Kaya po mga kababayan na kayo pong nakikinig, lalo na po yung kababayan natin sa Calayan Island Group, huwag po kayong maniniwala sa kanilang mga ibinebenta sa inyo na ako po ang nagsasabi. Sila po ang una, yan po. Yan po ay makikita ninyo sa volume 2 na kung tawagin nga ay Atlas of Relevant Features. O yan, malinaw. O, paano mo sasabihin ngayon si Marcoleta, kanya traidor, inaalis niya, i-give up ang ano. Doon nila ako pinipilitan na eh. Oo. Samantalang sila po ang una. Ayan po, napakalinaw niya. No? Sila po ang naglagay, West Philippine Sea. Kitang-kita niyo po. Pero hindi nila sinaklaw yung mga features na ngayon po ay pag-aari natin talaga sapagkat okupado po natin yung mga yan. O ipakita niyo yung susunod na mapa na gusto kong gawin sana. Na yun sana ang maging West Philippine Sea. Kaya yan ang gagawin ko. Sinaklaw ko ngayon. Kaya yung blue. Aha. Sa west, ayan ang mapa ng Pilipinas, yung kulay, Yung sa yung puti. kulay yellow. Tapos yung puti. Yung puti, yan ang internal sea. Internal sea. Yung Yung blue. nasa kaliwa niya, western side, Oo. yan ngayon ang West Philippine Sea, pero sinama ko. Mapapalaki ba natin ito? Ipalakihin mo nga yan. Isumbo ng kaunti. So ito ang... Dapat dapat ganito yung isinabit dapat nila? ganyan ang ginawa nila. Ito itong spratis na sa baba. Oo nga, ano. Kasi makikita mo dyan, masasama pa yung mga malalayo talagang features. Pero kasi dahil meron silang territorial sea, Oo. pipilitin ko ang Namria, humanap ka ng maliliit na bato para maidugtong natin talaga yan. Oo. And di ba sen bawal nga ito dun sa 2016 arbitral ruling na Ilalaban ko nga kasi ito nga, nasakop na natin ang high seas, Nelson. Okay. Bakit? Ito itatanong ko Itatanong ko sa kanila. Oo. Doon sa kaso ng United Kingdom at saka yung Mauritius, Oo. in-enclose nila yung Chagos Archipelago.
nakakuha sila sa high seas. Aha. Kaya kailangan nilang i-deposit eh. So, ilalaban mo lang talaga. Pagkatapos, meron pang isa. Yung Brazil. Yung St. Peter at saka St. Paul, in-enclose niya. Nakakuha siya uli sa high seas. Kagaya ng gagawin natin, makakakuha tayo eh. Oo. Ngayon, hanggang ngayon, wala pang nag-o-object sa ginawa ng Mauritius at saka ng United Kingdom at saka sa ginawa ng Brazil. Ang problema, Sen, nag-submit na sila nung hindi kasama yung kay IG. Anong epekto nun? Hindi yun, nag-submit kasi sila, mali nga eh. Oo, may Ngayon, ano ba yun? May epekto ba yun sa batasyon na ito na sinabit mo tapos yung doktrina ng estoppel. anong ibig sabihin nun? Ginawa mo na ito eh. Niloloko mo ba kami? Ito yung ginawa, tapos papalitan mo. Yun ang sinasabi ko. Ibig sabihin, Sen, yung ginawa nilang mapa ni na Carpio at ni Batong Bakal, Hindi ko sinasabing silang gumawa. ibig sabihin, yung Kasama sinabit sila nila, nung isubmit nila ito. nagpahina sa ating claim. Siguro. Bakit? Yan nga, yung isang mapa, hindi yan. Yung mapang yan ang gusto ko sanang isinabit nila. So dapat nung nakita nila yung isasubmit ito, tinutulan dapat nila yon gaya ng pagtutol nila sa inyo ngayon. Sana. Tingnan mo. Yung mga sinasabi ko sa yung nagtangka na kumuha ng parte ng high seas, wala pang nag-object hanggang ngayon. Maski ang Amerika, hindi nag-object. Ganun ba? Oo. So dito, kung may mag-object man, at least bigyan ng pag-uusapan. So ang tinatanong ko ngayon, sino ba? Sino ang traidor? Yan po, napatunay. Balik nyo yung, yung unang mapa. Balik nyo yung unang mapa. Ayan. Malinaw na malinaw po dyan. Silang nag-drawing ng West Philippine Sea. Hindi po nila sinama Ang KIG. yung Kalayaan Island Group. Kaya po kayong mga nakatira dyan, alam na po ninyo kung sino ang traidor dyan. Mamaya i-discuss natin yung una kong diniscuss, bakit nila ginagawa ito? Bakit sa akin nila pinupukol ito? Tayo, doon tayo sa punto ng coordinates. Yes. May nagsasabi kasi hindi na kailangan yan. Ayun nga, Yun na nga po. para maging malinaw kung ano talagang sinasabi, doon tayo sa eksaktong sinabi. Oo. Ang sabi po ito nakita ko ito ilang araw na at maraming nag-share nito na mga supporter ng konseptong ito ha. Ang sabi dito, the rights of a coastal state over its continental shelf exist ipso facto and ab initio by virtue of its sovereignty over the land. The territorial sea and the continental shelf where the exclusive economic zone and extended continental shelf are found are considered integral natural extension of the coastal land territory. This is expressed in the international law principle of the land dominates the sea. A coastal state has an inherent rights to its continental shelf without need of any formality, announcement, proclamation, or occupation. There is therefore no need to proclaim the coordinates of the outer limits of a coastal states. Sino nagsabi niyan? Justice Antonio Carpio. Ulitin mo nga kung sino nagsabi. Retired Justice Antonio Carpio. Yun ang principle. Okay. International principle. In an ideal world, tama naman yun eh. Pero, ideal ba yung mundo natin, Nelson? Lalo na dito sa Pilipinas, yung pinag-uusapan. Exclusive economic zone at saka yung ating continental shelf. 200 nautical miles away from the baseline. Opo. Okay? Ilan ang nag-o-overlap na water system dyan? Isa-isayin natin. Sa bandang norte, meron tayong problema, nag-o-overlap nasa Taiwan at saka China Yan. because of the Pratas Island. Okay? Bandang norte pa rin, nagkakaroon ng overlap ang ating Philippine Sea at saka yung Basi Channel. Ito ay problema natin sa Japan at saka sa Palau. Baba tayo sa south. May problema tayo dahil sa Sabak Lane. Yan. So nag-overlap ang ating EEZ. Yung Sabah, Malaysia. Oo. Meron pa sa Indonesia. May konting dispute. Nagkukulay ang ating Celebes Sea at saka yung Sulu Sea. Ideal ba yun? Kaya nga ang sinabi ng UNCLOS, kung pakikinggan mo, tiyato sino na yun? Retired Justice. Si retired Justice, okay? Oo. Eh di huwag na natin pakinggan yung Article 75 at saka Article 84 ng UNCLOS. Ano ba sabi ng article? Na kailangan magsumite. Oo. Kasi alam mo, ang UNCLOS pinagmumulan ng ating karapatan. Ngunit meron ding parte yan ng obligasyon ng bawat estado.
Para maklaim mo yung karapatan na yun. Kaya kailangan, meron tayong coordinates talaga. Nag-aaway-aaway nga eh. Baka naman walang letra por letra nakasulat na kailangan ng coordinates. So, di basahin niya. Alam nga naman akong magbasa sa kanya. Kailangan, basahin niya. Ito, binabanggit ko na nga sa kanya. Article 75 at saka Article 84. Inuobliga po tayo ng UNCLOS. Na magsumite. Oo. Hindi lamang yun. Alam mo kung sino pang nag-uubliga sa atin? Sino? Yung Secretary General ng United Nations. Sapagkat tayo ay miyembro ng UN. Opo. Alam mo, nag-i-issue ng regular na paalala ang United Nations na tayo ay mag-comply doon sa mga regulatory issues. Kagaya, pinagsasambit tayo ng coordinates talaga. Alam ba nyo ngayon, isipin mo, ito, kailangan malaman ninyong dalawa ito. Obligasyon ito Opo. ng isang partido ng isang treaty. Okay? Kailan ba tayo nag-sign sa UNCLOS Gen? Kailan ba? 1982. 1982 na pala. Niratify ng ating pamahalaan 1984. Okay. Naging enforceable sa atin Opo. 1997 o 1994. 1994, okay. Sa makatwid, 1994, 2026, ilang taon nang nakararaan? Nelson, Mga... mathematician, 32. 32, tama. 32 years ago. Oh. Sabi ng Article 75, 84, mag-submit kayo ng chart sa mga coordinates. Hanggang ngayon, hindi pa tayo nagsasubmit. 32 years nang nakakaraan. Babasahin ko na para akala ano nyo lang yan interpretation. So yan, nakita na niya. Basahin mo. Article 75. Part of the convention's provision on the exclusive economic zone requires coastal states to provide publicity for charts or list of geographical coordinates. Yan. Ulitin Ulitin mo nga yun. List of geographical Ayan, coordinates sana nakikinig yung... defining the outer limits of their EEC. Oh. Ibig sabihin, Sen, parang talagang banggaan no? Hindi ba obligasyon yun? Ibig mo sabihin, ikaw pinangangalandakan mo ang karapatan mo sa UNCLOS, pero yung obligasyon, hindi mo tinutupad. Dalawang bagay yun, Nelson Tama. Alamin mo ang karapatan mo, ang sinasaad sa UNCLOS, ngunit gampanan mo ang pananagutan mo, ang obligasyon mo na nakasaad din dito. 84, ano sinasabi ng 84? Yan. Hanggang 75 lang po ito. Sige, basta total nabasa niya na yung dito pa lang tapos na tayo O bakit niya sinasabi? Sinong paniniwalaan mo ngayon? Yung UNCLOS o yung sinasabi niya? Makikita po ng natin ngayon. Bakit po kailangan ng coordinates? Ang dami po kasing disputants ang daming claimants Tama po. Para hindi magulo, yun lamang Yun lamang pong sasabihin ko sa inyo, meron tayong tinatawag na International Seabed Authority. Okay. Yan po ay may kinalaman sa mga vessels na nag-explore po ng oil and gas. Ganyan, at saka ibang magnetic minerals, So, exploration naman po ito. Okay. Ibang genetic minerals, I'm sorry, no? Sana kung ang pakay mo lang ay Maritime Scientific Research. MSR. Ayan, kakaraniwan may consent na yan kasi kailangan ng pangmundong agham yan para malaman natin kung Ganun pala yun. yan walang masyadong problema yan. Masyadong tututo. Pero pagka pumalaot ka at ang gagawin mo ay exploration, i-guide ka ng Seabed Authority kasi nasa ilalim na yan. Kaya nga yung continental shelf mo, kailangan yan Opo. Kung wala kang coordinates, hindi ka basta makakapasok dyan. Sasabihin ng pag may coordinates, kung wala kang kaya pala pasok sa atin yung mga yan paano? Kasalanan lahat ni Justice Carpio. Sinabi niya, hindi na dapat magkaroon ng coordinates. Kaya siguro po ngayon, papasukan tayo ng lahat ng mga nag-explore na yan. Sisihin po ninyo siya. Kasi ayaw niya magbigay ng coordinates Hanggang ngayon po, ay wala pa po tayong coordinates pagkatapos ng 32 taon. Alam niyo kung bakit? Kasi pinayuhan nga ni Carpio na wag na maggumawa. Kaya nga siguro. Ngayon, madali namang kwentahin. Na pag sinasabi natin, alam mo, sinabi ni Jen, sinabi ni Nelson, sinabi ko na rin. Hanggang ngayon po, after 32 years, bakit hindi po tayo makapag-submit, makapag-deposit ng chart at geographic coordinates? Mali ka naman Kapag ang dami na namin sinabi.
puntahan po ninyo yung website po ng Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea. Dualos. Dualos. Real Yes. time po ito. Yan po, ibibigyan po kayo ng update kung ano po ang naisubmit na natin. Tayo, transparent tayo eh. Ang sinasabi natin dito puro totoo. Walang panlilinlang, walang pandaraya, walang panliligaw. Yan ang patakaran ng istasyon na ito. Ng sagalang ng Hindi mamamayan. kagaya ng senador na binanggit natin kanina, yung tanong ko, kinuha niya sa ibang sagot. Pinaglalaban niya at pagkatapos papasok siya, parang akala mo siyang national hero. Mamaya, i-discuss natin. Alam mo kung bakit nila ina-avoid ang coordinates? Hindi nila talaga kayang gawin ito eh. Ganun ho. Talagang imposible gawin, ano? Samantalang hindi naman siyang gagawa. Ang NAMRIA ang gagawa niyan eh. Di tulungan natin ang NAMRIA. Pag tulungan natin, ilaban ang saganang atin. Kung mahirap, hindi baling mahirap, pero tangkain natin, kagaya ng ginawa ng Mauricio, sinasabi ko sa iyo. Opo. Kinuha nila yung parte ng HISIS para makapag-declare sila ng Chagos Archipelago. Ang Brazil, in-enclose nila yung St. Peter at saka yung St. Paul, taking part of the HISIS. Iniintay nila kung may mag-object. Fortunately, walang nag-object. Kahit na ang Amerika hindi nag-object. Baka sakaling maging katanggap-tanggap yun. Ano? Bakit hindi natin gawin? Ba't di natin ilaban? Hinahamon ko lang sila dito pagkatapos ako ngayon ang gagawing traidor, senador. Hindi kasi nila kayang gawin. Alam mo kung ba't tinatago ang coordinates? Bakit daw po? Bakit? Nakalimutan na ba natin ang bangungot tungkol sa flood control? Kaya tayo opo. nagkanda, Nagkaganito-ganito, nagkagulo-gulo na. nagkahetot-hetot, sabi nila. Hindi ko alam. Kasi nga, yung coordinates mali-mali. Coordinates din. Opo. Coordinates din ang problema eh. Yes. Nakita mo? Wala naman palang ilog doon. Pati ang Pangulo na namali doon sa Kaya coordinates nga, niya. o isip-isipin mo yung discrepancy between, sabi ko, between 70 meters to 400 meters. So may nawawalang river, may nawawalang lake, may nawawalang kung ano-ano. Coordinates, napaka-importante. Yes. Ngayon, uulitin ba ninyo ang nangyari na bangungot kamakailan lamang? At ngayon sasabihin nyo na naman, hindi importante ang coordinates? Ito, bansa na lang natin. Ngayon, pinag-uusapan lang natin flood control. Puro tubig ang pinag-uusapan dito. Ngayon, isasangkot nyo na naman ang West Philippine Sea. Gusto nyo mag-drawing, hindi nyo alam kung saan kayo magsisimula at saan kayo kahangga. Tapos sasabihin nyo, ako may pakanan nito. Kayo po eh. Kayo po nagsimula ng mapa. Inalis po ninyo ang KIG, tapos maghahanap po kayo ng kontrabida sa akin. Hindi po ako papayag dyan. Yung kagagawan pala nila, ibinenta. Sa akin nila ibinibintang. Binibintang, ano? Sa akin ibinibintang. Mapasama nila ako, magiging bida sila, pero dinaya nila ang taong bayan. Oo nga. Dinaya nila. Ito'y deliberate na pandadaya. Sana ito'y maintindihan ng mahigit na nakararami nating kababayan. Sana, no? Kasi talaga ngayon sa social media, Malay ko, ngayon, sobrang laganap fake news eh. Sabi ko nga, kung nakikinig, yung Vice Mayor ng Kalayaan. Nakalayaan, opo. Kasi na-interview siya sa Isa palatuntunan po. sa GMA, Opo. whatever, sa isang palatuntunan. Pati yung mayor. Nakiusap naman ako na pagbigyan nyo rin ako. Kinausap naman nila ako, nakapagpaliwanag naman ako. Ayun. Ganun po. Kaya unti-unti naliliwanagan sila ngayon. Pwede ba nating ipasinag yung parte na pinagsama-sama, in-splice ni Senator Ping para lang palitawin niya, para lang imali niya, dayain niya, iligaw niya, linlangin niya ang mamamayang Pilipino. Sige po. Direct. Sige po. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Nag-govern pa rin yung international law. So atin yung Kalayaan Island Group. Meron po tayong mga isla na occupied natin ngayon. Ito yung Kalayaan Island Group. Ngunit, they are way beyond our EEZ. Wala doon sa limit ng ating exclusive economic zone. Being a member of the armed forces, our seas, our rights, and our future, and we just stick to what is legally ours, what is stated in our law, sir. I'd like to congratulate you for responding very well to the questions of the Honorable Marcoleta. Nakita nyo? Nakita ninyo? Samantalang nung tinatanong ko siya, alam mo ba, Kapitan, na yung mga ibang features na ino-occupy natin ay labas sa ating exclusive economy. Hindi siya sumagot. Opo. Hindi na kaya nga sabi ko, huwag kang mahihiya, be honest, Kapitan. Wala sila kako sa loob ng ating exclusive economic zone. Pero sinabi ko nga, I will not take it against you. Ngayon, ang tinanong ko uli, yung nga sinasabi ko, anong political gain, anong economic interest ang ating makukuha kung papayagan natin si Commodore Tariela na hiyain sa magitan ng mga caricatures ang mga heads of state
Opo. ng ibang bansa. Sinabi niya, we will fight for... Opo, doon niya pinasok yun. Yun ang naging So sagot niya. pinagsama-sama po niya, para sa ganun, akala mo, pinag-give up ko, sumagot, ilalaban po namin yan, kinongratulate naman niya, nakita niyo kung paano niyo pinagsama-sama? Oho. Na para bagang ang dating, kinakampihan niya yung si Captain Pilar kasi nga Oo. yung mga sagot daw niya. Samantalang sa mga ang tanong pinag-uusapan naman namin doon, nung i-give up mo ka ko, Oo. para hindi ka mahirapan sapagkat hindi mo maidodrawing talaga ang West Philippine Sea, ang layo. So, gusto ko siyang tulungan sa kanyang paghihirap na sagutin na talagang kung nga yung mga namriya, hirap na hirap siya pa kaya. ninyo. Yung kapitan. Talagang hindi mo ka ako magagawa. Para magawa mo yan, para makumpleto mo yan, you give up your KIG. Oho. Doon niya kinuha yon. Oho. Pagkatapos naglabas siya ng marami pang mga pagpapahayag. Hindi ko lang naibigay kayo, pero babasahin ko. Kasi feeling niya, Sen, mukhang ano. Ito, pakikita ko, gawa niya ito, sa kanya galing ito, babasahin ko lang. In geopolitics, sabi Ganun niya. tayo, sige, ipakita niya sa ano. Itong ganito? Yes. Ayan. Sige. Sige po, ano po laban, Sen? Habang Sabi yan. niya, Oh, in geopolitics, okay. the most common sources of information are technical intelligence and homegrown traitors who are willing to sell their country in exchange for what's in it for them. In intelligence operations, it is called recruitment in place. Unang-una, bakit dinefine niya yung geopolitics ng ganito? In geopolitics, sabi niya, opo. Geopolitics daw ito na ang most common sources of information are technical intelligence and homegrown traitors who are willing to sell their country in exchange for what is in it for them. Paano napunta doon sa pag-uusap na meron pala siyang pinaghihinalaang mga homegrown traitors na gusto lang ibenta yung sarili nila? Meron naman siyang tinutukoy dito eh. Kasi ibenta ang bansa. Samantalang ako, tinatanong ko lang paano natin iguguhit ang West Philippine Sea. Ngayon, isinangkot niya yung geopolitics. Opo. Ano ba definition ng geopolitics? ng geopolitics. Bakit? Yun ang kanyang Yun ang kanyang premise. Hindi ko alam. Oh. Dapat hindi geopolitics ito. Papalitan natin. In dirty politics. Ayun. In dirty, maruming politika. Oo. Siya nagpasimula nito eh. Hindi geopolitics ito eh. Dirty politics ito. Kasi ang geopolitics is a study of how geographical factors such as location, natural resources, climate, and topography influence international politics, foreign policy, and power relationship between nations. Yun ang geopolitics. Ang layo naman. I-define niya sa pagkuha ng mga impormasyon, nag-i-involve ng mga traitors, homegrown traitors, ewan ko kung sino na naman ang kanyang tinutukoy. Pag pinatutungkulan na naman siya. Mahilig siya sa ganito eh. Mahilig siya sa paggawa ng ganito. So, dinipay niya yung geopolitics sa kanyang sariling imahinasyon. Nakialam na naman siya sa debate namin na sana matuloy na. Gumawa na naman siya ito. Nandiyan ba sa ating screen yan? Ang dami niyang pinakikialaman na hindi naman siya kasangkot. Ayan. Alam mo sinasabi niya rito? Lacson, debate on Calayan Islands may affect Pag-asa Islands residents. Ano na naman? Maapektuhan daw yung mga residente ng Pag-asa. Talagang ginugulo niya, tinatakot niya. The debate proposed by Senator Rodante Marcoleta on whether the Kalayaan Island Group belongs to the Philippines, wala naman akong sinasabi tungkol dito kung kasama. Sila nga ang naglagay sa mapa, hiniwalay nila eh. May not only be agonizing and pointless, but could potentially affect the basic right of abode of the Filipinos already living there. Lacson thus appealed to retired Supreme Court Justice Antonio Carpio, University of the Philippines Professor, Attorney Batong Bakal, to spare Filipinos from such debate. Parang nagmamalasakit siya na. May bahid ng pagmamalasakit. Ang daming pagsasawsaw na hindi ko maintindihan. Anong balak mo ba rito? Kaya nga tanong ko sa inyo kanina, Okay. yung dalawang tanong sa isang kadete sa paggabay at sa pamagitan ng dalawang pagtatanong. Do I intend to deceive? Do I intend to gain undue advantage? Dapat palang isasagot mo rito ay hindi. Okay. Para ikaw ay ituring na honorable. Masasagot niya ba ng no itong ginagawa niyang ito? PMA ito Philippine Military Academy. Dalawang tanong ang gagabay sa isang kadete. Opo. Bakit niya, ito tinatanong ko sa kanya, ba't niya ginagawa ito? Ito pa sa Twitter, X. An earnest appeal to Justice Antonio Carpio, Attorney J. Batong Bakal.
Let's spare our country, especially our kababayans from Barangay Pag-asa, KIG, Palawan, from the agony of another pointless debate that might put into question their basic right of abode. Paano, ayaw ba niya na malaman nila na puro mali ang kanilang pinagsasabi? Ito yung kaniyang gustong pagtakpan eh. Ang dami niyang gustong pagtakpan. Baka magkakahalataan Bakit hindi bigyan niya ng malaking pagpapahalaga kung paano niya gagawan ng ending yung Blue Ribbon Committee na hanggang ngayon, yung kanyang draft hindi pa rin. maliwanag, paiba-iba, hindi malaman kung saan tutungo. Ano bang ginagawa niya? Ito ba'y para palabuin ang issue ng flood control? Doon pa lang ito yung hinahanap sa'yo ng tao. Dito ka hinahanapan ng output. Ninakaw, nilimas ang kabang bayan. Pero pa iba-ibang pinatutungkulan. Sabi niya, i-charge natin si ganito. Ngayon, hindi na natin i-charge. Ano ba talaga? Saan ba talaga patutungo ito? So, imbes na ito ang bigyan niya ng focus, ng atensyon. pinaka-focus ng atensyon, Opo, sapagkat ito ang kailangan ayusin mo, naghihintay ang milyon-milyong kababayan mo. Dahil ikaw ang chairman yan. Pagkatapos pupunta ka na naman dito, pati yung pagliliwanag sana, para ngayon ay mapag-usapan ang lahat ng issue, may kinalaman sa masalimuot na issue na yan, sasabihin mo na naman, wag na kayo Huwag na kayo Ano makipagdebate. bang pakialam mo dito?